Ang mga manlalaro ay makukuha ang kanilang unang awakening kapag naabot nila ang level 15. Hindi sigurado si Songwoo kung ang unang awakening ay exclusive lamang para sa 5-star class, ngunit alam niyang sigurado siya na ang doktor ay dumaan na sa kanyang unang awakening. Kailangang gumawa na ni Songwoo ng ilang bagay bago pa siya lumakas. Natamba si Min Hemsong matapos buksan ang takip ng isang jar na dala ng mga skeleton ni Songwoo. Binigyan siya ni Hanho ng potion para gumaling siya. Ang mga garapon na ito ay naglalaman ng purified breath of the abyss, at ito ay gawa ng scientist. Kapag may nagbukas nito, ang usok ng abyss ay lalabas dito. Sinabi ni Songwoo kay Min Hemsong na ito ang kanyang mga reward sa digmaan at pinayuhan niya si Min Hem na huwag nang hawakan muli ang mga ito. Itinalaga ng Liberation Guild si Min Hemsong bilang assistant para kay Songwoo. Sigurado si Songwoo at ang mga kaparty niya na na-demote siya, kaya naman ini-assign siya kay Songwoo. Sinabihan sila ni Min Hemsong na magtungo sa loob ng isang gusali, kung saan kinukuha ng Liberation Guild ang impormasyong hinihiling ni Songwoo. Sa kanilang paglalakad, ipinaalam ni Hanho kay Songwoo nang siya ay namatay, si Jisoo-yun ay labis na nalungkot at siya ay nagsimulang umiyak na parang bata. Naiinis si Jisoo-yun kay Hanho dahil maya-maya ay tinutukso siya nito. Sa kabilang banda, iniisip pa rin ng prosecutor kung paano siya nagkamali noong boss raid. Ang opinyon ng publiko tungkol sa kanya ay nawala, at sinisisi siya ng lahat sa kanilang pagkatalo. Karamihan sa mga makapangyarihang manlalaro ay bahagi na ngayon ng mga fans club ni Songwoo at Righty. Ang prosecutor ay may isang uri ng promosyon na eksklusibong quest. Kailangan niyang sanayin ang 30 na Crusaders hanggang sa level 10. At bilang gantimpala, matatanggap niya ang kanyang unang awakening, at kailangan niyang kumpletuhin ang quest na ito bago mag-mature ang World 3. Sa pamamagitan ng ilang investigasyon, nalaman ng prosecutor na ang awakening quests ay ibinibigay lamang sa mga manlalaro na may 4 or 5 star. Kaya naman kailangan niyang kumpletuhin ito sa lalong madaling panahon, o iba pang 5 star na manlalaro ang makakatapos nito. 6 sa kanyang mga Crusaders ang namatay sa kanilang huling pagsalakay, at mayroon na lamang siyang 14 na Crusaders. Hindi siya sigurado kung paano niya masasanay ang 16 pang Crusaders hanggang sa level 10. Mahirap itong gawain, ngunit nakamit na ni Songwoo ang kanyang unang awakening at ang prosecutor ay hindi maaaring sumuko ngayon. Ipinatawag ng prosecutor ang lahat ng miyembro ng kanyang guild sa labas ng kanyang opisina. Sinabi ng prosecutor kay Min Hwa-song na magtalaga ng mga miyembro para sa isang hunting team, at magsisimula silang mangaso sa susunod na araw. Pinayuhan ni Min Hwa-song at ng iba pang mga Crusaders ang prosecutor, dahil kailangan pa nila ng ilang araw upang maibalik ang kanilang istasyon sa dating estado nito. Ipinaalala sa kanya ng prosecutor na ang ibang mga manlalaro ay lalakas sa oras na ito, at mas magdurusa sila sa susunod na mga pag-atake. Si Songwoo na ang bahala sa Evolution Society para sa kanila, na siyang pinakamalaking banta nila, ngunit kailangan nilang maging self-dependent sa hinaharap dahil sila ang may pinakamalakas na guild sa Korea. Samantala, sa kabilang banda, ipinakilala ni Min Hemsong ang lalaking nangangalap ng impormasyon sa Sosedong at Bunga Station. Ipinaalam sa kanila na ang isang Ogre Champion boss raid ay nasa Sosedong, ngunit nang magsimula ang ikalawang kabanata, ang Ogre Champion ay nawala, at walang impormasyon na lumalabas sa Bunga Station. Sinabi ni Songwoo, ito ngayon ay puno na ng itim na usok at ng mga zombie, at tinanong siya ng information gatherer kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Lumalabas na ito ay galing kay Hanho, na isa sa pinaka-addict sa cellphone sa mundo, na nangangalap ng impormasyon. Sinabi ni Hanho na ligtas ang kanilang bayan, at nakipag-ugnayan na siya kay Tesong at sinabihan siyang manatili sa ligtas na lugar at huwag nang lumabas. Ayon sa isang post tungkol sa Bunga Station, pinapayuhan nito ang mga manlalaro na huwag lumapit dahil puno ito ng nakakalasong gas at mga zombie. Sa palagay niya ay may isa pang lab ang Evolution Society doon, at ang itim na mga usok na iyon ay Breath of the Abyss. Iniling ni Songwoo kay Min Hemsong na hihiram sila ng chopper. Ang ilang mga manlalaro ay tumatakbo palayo sa mga zombie sa Bunga Station. Malapit na sila sa kanilang tinitirhan, at sinimulan silang depensahan ng kanilang mga kaibigan. Kailangan nilang pigilan ito sa anumang paraan, dahil sila ang huling linya ng depensa sa pagitan ng mga zombie at ng kanilang kampo.
Ang mga zombie ay nagsimulang nabutas ng mga palaso at dinurog ng mga bato. Ang mga survivors ay halos nasa huling barikada na, ngunit ang mga zombie ay sumugod sa kanila ng buong bilis. Ang lahat ng mga manlalaro sa barikada ay lubos na natatakot, kaya ang mga survivors ay nag-iisip at kumilos bilang sakripisyo upang ilihis ang atensyon ng mga zombie. Pareho nilang ililihis ang kanilang atensyon sa pamamagitan ng pagpunta sa dalawang magkaibang daanan. Inihagis ng mga survivors ang kanilang mga gamit patungo sa batang babae sa barikada, at hilingin sa kanya na pangalagaan ang kanilang mga pamilya. Malapit na silang kainin ng mga zombie, ngunit may nagsimulang tumalon sa itaas ng mga zombie. Ito pala ay si Ji Soo-yeon, na namanage ang iilan sa mga zombie sa isang ignition attack. Si Song-woo ay dumating doon kasama ang kanyang ogre champion, at sinuntok nito ang mga zombie upang maalis ang lahat, at si Ji Soo-yeon ay umiiwas sa mga pag-atake. Napansin ng ilan sa mga manlalaro na ang mga skeleton ay kabilang sa second-rank player, ang necromancer, at sila ay naging masaya. Pagbalik sa kanilang bayan, hinihintay ng mga manlalaro ang pagdating ni Song-woo. Dumating doon si Han-ho, ngunit mas nag-aalala ang kanyang mga magulang kay Song-woo at kay Ji Soo-yeon. Sinabi niya sa kanila na pinabalik siya ni Song-woo upang protektahan ang bayan dahil pupuntahan sila ng malalakas na kaaway. Ngunit iniisip ng lahat na siya ay na-demote, at siya ay pumunta dito na may maraming ginto upang panatilihin ang bayan sa resources. Sinabi niya sa kanila, na alam niyang iniisip nila na iniwan siya ni Song-woo, ngunit may ipapakita siya sa kanila na pinakamamahal ni Song-woo. Inilabas niya ang kinidnap niyang si Raiti mula sa bag. Sa tingin nila ay magiging kapaki-pakinabang si Raiti, ngunit sa sandaling siya ay pinakawalan, nagsisimula siyang maglaho. Sa labas ng isang pinto, sinasabi ng ilang mga bata na ang necromancer ay simbolo ng hustisya at katotohanan, at ngayon ay nasa loob ng silid. May dugo si Ji Soo-yeon sa mukha, kaya sinabihan siya ni Song-woo na linisin ito. Pareho silang dumaan sa mga sitwasyon ng buhay at kamatayan, ngunit walang anumang bagay na pinag-uusapan sa pagitan nila. Tinanong siya ni Song-woo kung ang kanyang tahanan ay nasa isla ng Jeju, at sumagot siya ng oo. Tinanong siya ni Song-woo kung kailan niya balak bumalik sa isla ng Jeju, ngunit sa tingin niya ay walang magbabago kahit na bumalik siya. Sinabi niya sa kanya na ang mga miyembro ng kanyang pamilya, ay lahat ay kakilakilabot na mga tao, kaya gusto niyang lumayo sa kanila. At sa ngayon ay nagawa niyang makalayo, ngunit ang mundo ay nagbago ng ganito. Pumasok ang leader ng mga survivors, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Han Min-sok. Nagpakilala si Song-woo, ngunit alam na ni Han Min-sok ang tungkol sa kanilang dalawa. Sinabi niya kay Ji Soo-yeon na tinatawag siyang Red Demonim ng mga bata sa shelter. Humingi ng paumanhin si Min-sok sa tinawag ng mga bata. Lahat sila ay nanunood ng pagsalakay sa boss sa Yodo Island, at para silang mga bayani para sa kanilang mga anak. Pinasalamatan sila ni Min-sok sa tulong, ngunit hiniling niya na umalis na sila. Parehong nabigla sina Ji Soo-yeon at Song-woo matapos itong marinig. Sinabi niya sa kanila na ang mga zombie ay nagsimulang magtipon dito 4 na araw na ang nakakaraan, at sila ay nasa kanilang limitasyon. Tinanong siya ni Ji Soo-yeon kung bakit hindi sila umaalis sa lugar na ito, o humingi ng tulong sa iba. Ipinaalam niya sa kanila na ang lahat ng players sa kanilang lugar ay nakakuha ng regional quest. Kung aalis sila sa gusali, hahabulin sila ng isang kawan ng mga zombie, at kalahati ng kanilang populasyon ay binubuo ng mga bata at matatanda. May ilang tagalabas na sinubukang tulungan sila, ngunit nasiraan sila ng loob matapos marinig ang kanilang sitwasyon. Hiniling ni Han Min-sok na umalis sila bago maghating gabi, kung hindi ay madadami lang sila sa kanilang regional quest. Masasabi ni Song-woo sa isang tingin sa kalooban ni Min-sok na gusto nilang makaligtas. Sinabi sa kanya ni Song-woo na ililigtas niya pa rin sila. Nagpapasalamat si Min-sok at ang kanyang asawa sa pabor na ito. Tinanong sila ni Min-sok kung kailangan nila ng isang solong silid ngayong gabi, at si Ji Soo-yeon ay sumabog sa galit. Hiniling nila kay Min-sok na bigyan sila ng magkahiwalay na silid. Kumakatok ang mga bata sa pinto, at tinatanong nila kung maaari silang pumasok. Pinapasok sila ni Ji Soo-yeon, at sinabi ng isang batang babae kay Ji Soo-yeon na siya ay isang Red Demonim, at napaka-cool niya. Hiniling ng isang bata kay Song-woo na ipakita ang kanyang mga skeleton,
At ipinatawag niya si Righty para sa kanila. Ang mga bata ay nagsimulang manggulo kay Righty, at iniwan siya ni Songwoo sa kanila para maglibang at magdusa. Pagkagabi, iniisip ni Songwoo na masyadong masigla ang mga bata. Biglang nag-pop up ang isang regional quest na tinatawag na The City Where Death Has Arrived. Maaari silang makatakas o masakop ng mga zombie. Ang gantimpala ay nakasalalay sa gintong kanilang matatamo. Hahabulin ng mga zombie ang mga survivors sa labas, at kapag napansin sila, hahabulin pa rin sila sa loob ng kampo. Nakatanggap siya ng isa pang nag-iingay na mensahe, na ang difficulty sa quest ay aayusin dahil mayroong isang manlalaro na may mas mataas na level kaysa sa level 15 sa region na ito. Pumasok si Ji So-yun sa kanyang silid, at ipinaalam niya sa kanya na ang paligid ng lugar ay nagiging mas delikado. Ramdam din niya ang vibration ng maraming hakbang sa labas ng building nila. Ang isang abiso ay nagpa-pop up na ang mga zombie ay hahabulin na ngayon ng mga survivors sa loob, at ang mga bata ay natatakot pagkatapos marinig ito. Lumapit si Min-sok kay Songwoo, at ipinaalam niya sa kanya na karaniwang hindi sila hinahabol ng mga zombie sa loob ng bahay, ngunit ang difficulty ngayon ay nagbago. Sinabi sa kanila ni Songwoo na alam niyang nadagdagan ang difficulty, at sa tingin niya ay pinaglalaroan sila ng system, ngunit malalampasan nila ito. Sinabi ni Min-sok sa iba pang mga manlalaro, na ipadala ang mga hindi lumalaban sa rooftop dahil maaari naman nilang mamanage ang mga zombie, ngunit kung dadating ang mga ghoul, hindi nila ito mapipigilan. Ang mga ghoul ay kilala bilang mga cannibalistic na halimaw, na medyo mas mataas ang ranggo kaysa sa mga normal na undead na nilalang. Lumapit sa kanya ang mga bata ni Min-sok, at sa tingin nila ay mamamatay na sila sa pagkakataong ito. Tiniyak ni Min-sok na walang mangyayaring ganoon dahil kasama nila ang necromancer. Pareho silang binati na sana'y maging maayos sila, habang patungo sila sa rooftop. Nakita ng isa sa mga manlalaro ang mga zombie sa kanilang pintuan. Sinimulan nilang mag-stack sa main entrance ng maraming barikada hanggat maaari, maraming mga zombie ang nasa labas, at si Songwoo ay hindi maaaring ipatawag ang kanyang malaking skeleton boss sa makitid na espasyo. Sinabihan ni Songwoo ang lahat na umalis sa lugar na ito, at nabigla sila. Ipinaliwanag pa niya na walang magandang mangyayari sa pakikipaglaban sa ganoong kaliit na espasyo, at sila ay mapapagod lamang pagkatapos ng mahabang oras na labanan sa makitid na daanan na ito. Hindi maaaring gamitin ni Songwoo ang corpse explosion sa mga zombie sa kanilang dadaanan, dahil madali lang naman maklear ito. Ipinatawag ni Songwoo ang kanyang Warbeast skeleton at nilagyan silang lahat ng bone-on shield, para makamit ang isang malakas na shield synergy. Ang mga skeleton ay na-manage at madaling napigilan ang pag-atake ng mga zombie gamit ang kanilang mga kalasag. Ginamit ni Min-sok ang Pressure of Valor para atakihin ang isang zombie. Iniwan niya ang iba pang mga zombie gamit ang kanyang kasanayan na Tornado Blade. Iniisip ni Songwoo na si Min-sok ay mahusay lumaban, at siya ay maaaring nasa 3 or 4 class knight. Sinabihan ni Songwoo ang kanyang mga shield skeleton na umatras. Sinubukan ni Songwoo na pasabugan ang mga patay na zombie, at nagtagumpay siyang magdulot ng malaking pagsabog. Naisip ni Songwoo na dapat na siyang mag-ingat mula ngayon, dahil hindi pwedeng sumabog ang buong gusali, at may mga bata din dito. Mas maraming zombie ang nagsisimulang magtipon sa labas mismo ng gusali. Pumunta si Songwoo sa labas ng gusali at tinawag ang Drake kasama si Righty, na nag-activate ng weakened spirit sa kanilang lugar. Sinimulan nilang linisin ang harapan ng gusali. Sinabi ni Songwoo kay Min-sok na ilikas ang mga tao mula sa rooftop, at ipinaalam sa kanya ni Min-sok na mayroon silang 2 bus na inihanda sa underground sa parking lot. Ang isa sa mga skeleton ni Songwoo ay winasak ng mga zombie. Gagamitin ni Songwoo ang Call of Death at ang Grim Reaper's Scythe para sa ibang pagkakataon, ngunit kung magtatagal ang laban na ito, magiging delikado ito para sa kanila. Sinabi ni Songwoo kay Ji So-yun na siya na muna ngayon. Naglagay si Ji So-yun ng isang purification mask na ginawa ni Sergeant Kim, at ito ay pinahiran ng potion. Agad niyang sinimulan ang pag-atake sa mga zombie ng mabilis. Dumating doon ang mga bus, at nagsimulang ilikas ang mga survivors sa loob. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng abiso na nagsimulang kumilos na ang mga ghouls, pagkatapos makaamoy ng sariwang laman at dugo. Ipinaalam ni Min-sok na ang mga ghoul ay mas matalino kaysa sa mga zombie. Ang mga ito ay mabilis,
at sila ay halos nakatuon sa mga bata. Sa unang paglitaw ay sinira pa nila ang bintana ng kanyang sasakyan, at kinuha nila ang kanyang bunsong anak. Sinabihan siya ni Songwoo na huwag masyado ngayong mangamba, at hindi niya hahayaan na makuha nila ang mga bata. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimula silang kumilos kasama ang mga bus. Sa gitna ng lungsod, ang mga zombie ay hindi tumitigil sa paghabol sa kanila, kaya sila ay pupunta patungo sa bomb gas station upang i-clear ang quest doon. Pakiramdam ng ilang manlalaro ay sobrang tahimik sa kanilang paligid. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isa pang refugee camp na lumikas na nung huling araw. Ngayon ay mga bangkay na lamang ang nagkalat sa kanilang paligid. Naramdaman ni Jisoo na may papalapit sa kanilang paligid. Ang isa sa mga ulo ng manlalaro ay naputol, at lahat sila ay naalerto. Nakita ni Jisoo ang isang ghoul na papunta sa bus na puno ng mga bata. Pinutol niya ito sa kalahati gamit ang espada. Ang mga ghoul ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Songwoo, at si Jisoo lang ang makakapantay sa kanilang bilis. Di nagtagal, mas marami silang nakitang mga ghoul na nangunguna sa mga grupo ng mga zombie. Ang mga manlalaro ay natakot matapos silang makita. Tinanong ni Minsok si Songwoo kung napapanatili ng mga manlalaro ang kanilang kamalayan pagkatapos maging isang skeleton, at medyo nabigla si Songwoo pagkatapos marinig ang tanong na ito. Malinaw niyang naiintindihan kung ano ang sinusubukang sabihin ni Minsok, ngunit ipinaalam niya sa kanya na hanggat narito siya, hindi na niya kailangang gawin ang ganoon. Humingi si Minsok ng huling pabor kay Songwoo, at sinabihan niya itong alagaan ang mga bata pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kahit ang Wandering Drake ay hindi matamaan ang mga ghoul, dahil napakabilis ng mga ito para sa kanya. Inutusan ni Minsok ang kanyang mga manlalaro na patamaan ng mga crossbow at fireballs ang mga ghouls, ngunit madali nilang nagawang iwasan ang lahat ng kanilang pag-atake sa itaas. Naabot ng isa sa mga ghoul ang bubong ng bus, ngunit napaatras ito ng isa sa mga skeleton ni Songwoo. Iniwan ng ghoul ang skeleton sa dalawa gamit ang kanyang mga kamay. Pinatay ni Minsok ang ghoul sa pamamagitan ng paggamit ng holy skill dito. Lumitaw ang isang ghoul sa likod niya na sumusubok na gumawa ng palihim na pag-atake sa kanya. Nagawa ni Minsok na harangan ang pag-atake ng ghoul gamit ang kanyang kalasag. Iniwan niya ito ng ilang beses ng buong lakas. Pinuhay ni Songwoo ang mga ghouls gamit ang kanyang kakayahan at sinabihan silang kumalma, dahil siya na ang bahala sa lahat mula ngayon. Ipinatawag ni Songwoo ang Grim Reaper Scythe, at maaari niyang buhayin ang mga patay na skeleton ng maraming beses hanggat gusto niya, na hanggang sa isang oras. Tinatago lang niya ito para sa ibang pagkakataon, ngunit mukhang delikado na ang sitwasyon ngayon. Sa ngayon, isang abiso ang nagpa-pop up na nagpapalam kay Songwoo na ang mga ghoul na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng isang master, ngunit pagkatapos niyang buhayin muli, sila ay nawala na ng koneksyon sa kanilang dating master. Ang kanyang mga ghoul skeleton ay patuloy na pinapatay ang mga ghoul, at si Songwoo ay patuloy na binubuhay ang mga ito para sa kanyang koleksyon. Si Minsok ay na-motivate dito, at inatake ang iba pang mga ghouls. Iniisip ni Songwoo kung ipagsasawalang bahala nila ang kakayahan ng bawat manlalaro, si Minsok ay kapantay ng prosecutor. Tanging sina Jisoo, Songwoo, at Minsok lang ang makakalaban sa mga ghouls, at ang iba pang mababang rank players ay papatayin lamang sila. Ang Drake at ang Ogre Champion ay na-manage ang mga grupo ng mga zombie, at hindi sila sapat na mabilis upang labanan din ang mga ghouls. Desidido ang mga manlalarong ito na lumaban hanggang sa kanilang kamatayan, dahil buhay ng kanilang pamilya ang nakataya. Kailangang lumakas ang isang tao, dahil patuloy na nagbabago ang larong ito sa bawat araw. Isang ghoul ang nakarating sa pintuan ng isang bus, at ang werewolf skeleton ay sumusubok na pigilan ito, ngunit madali siya nitong napaatras. Sinubukan siyang pigilan ng isang matandang lalaki, ngunit napatay siya ng ghoul. Sinubukan ni Minsok na gamitin ang kanyang range skill, ngunit ito ay nasa cooldown pa rin, kaya nagplano siyang saksakin ng ghoul gamit ang kanyang espada, ngunit pareho silang nahulog sa tulay. Nagmamadaling bumabas si Songwoo para iligtas siya, ngunit hindi maganda ang kalagayan niya. Sinabi sa kanya ni Songwoo na aalis siya at kukuha ng potion para sa kanya. Pinigilan siya ni Minsok dahil alam niyang hindi sapat ang isang potion para iligtas siya. Sinabi ni Minsok kay Songwoo sa kanyang huling hininga na gamitin ang kanyang katawan upang protektahan ang mga bata.
Nakatanggap si Songwoo ng isang personal quest, dahil natugunan ang ilang mga kondisyon. Maaari niyang pabayaan o iligtas ang patay sa pamamagitan ng pag-revive sa Knight bilang skeleton. Matapos niyang matiyak ang kaligtasan ng pamilya ng Knight, matatanggap niya ang kanyang napakalakas na katapatan, at ang pagpiling ito ay makakaapekto sa kanyang kapalaran. Naiinis si Songwoo sa sistema, dahil halos kapareho ito ng quest na natanggap niya sa pagkamatay ng propesor sa college campus.